Dear Hazel, just call me Ayesha, di ko totoo pangalan. Gumawa po talaga ako ng dummy account kasi nai-inspire po talaga ako sa mga sumusulat sa inyo. Medyo mataas-taas po kasi kwentong pag-ibig at kung paano ko napasok ang mundo ng kasino. Let's start na po. And before po pala, I'm a single mother of 2. Heto na po talaga. Way back 2020 nung may nakilala ako sa FBC man, chat LNG hanggang sa niligawan niya ako through chat hanggang sa naging kami nga, masaya at okay naman ang aming relasyon kahit di pa kami nagkikita. Kuntinto na po ako sa niye kahit LDR kami. To make a story short, year 2021 umuwi siya, syempre nagkita kami at pinakilala niya ako sa magulang niya. Nung una okay naman po relasyon namin hanggang lumipas ang ilang buwan, may napapansin na ako sa niya kesyo mahal mo nga. Kaya SGI willing akong magpakatanga. Mahal na mahal ko naman po talaga siya to the point na lahat na lang ng gusto niya sinusunod ko po, wag lang siya mawala, hanggang sa nabuntis po ako nung una. Sobrang saya ko po kasi sa wakas, magkakaanak na kami. Excited na excited akong binalita sa kanya na buntis ako. Akala ko magiging masaya siya. Iba iyong reaksyon na nakita ko sa kanya. Sobrang sakit bawat salita na binibitawan niya. Sabi niya, ipalaglag mo iyan kung gusto mo pa akong makita at makasama, di pa ako ready maging ama. Kaya mamili ka, ipagpapatuloy mo iyan pero maghihiwalay tayo o ipalaglag mo iyan at di tayo maghihiwalay. Sobrang sakit MS, Hazel. Nung mga panahon na iyon wala akong masagot sa kanya kasi ayaw ko din ipalaglag ang anak ko. Sabi ko na lang sa kanya, pag-isipan ko. Sabi pa niya, isipin mo, iyong tama. So ayun na nga, lumipas ang isang linggo, kinausap ko siya, sabi ko ipalalaglag ko ang bata, wag ka lang mawala, ganun ko po siya kamahal. Tuwang-tuwa siya at nagpaalam siya sa akin sasakay na daw siya ulit ng barko. So ayun na nga, bago siya umalis binigyan niya pa ako ng pera pambili ng gamit para pampalaglag. Iyak ako ng iyak nun, di ko lubos maisip kung anong klaseng lalaki ang minahal. Pero takot akong iwanan niya. Pero ayaw ko rin mamatay ang anak ko sa tiyan ko. Depressed na depressed po ako nun. Di ko alam ang gagawin ko, wala akong mapagsabihan kasi natatakot ako machismis bigla sa aming barangay. Hanggang isang araw nagising ako na sinabi ko sa sarili ko, ipagpapatuloy ko pagbubuntis ko, bahala na. Tiningnan ko yung dalawang anak ko. Paano sila kung mawalan ako ng trabaho? Ako lang po inaasahan ng pamilya ko, papa ko. Simula nung namatay si mama nawalan na ng gana magtrabaho, kaya sa akin sila umaasa lahat. Tinago ko po iyong pagbubuntis ko po MS. Hazel, di naman po masyadong halata kasi nga chubby naman po ako. Hanggang umabot na ng 7 months ang tiyan ko nang biglang tumawag sa akin ang jowa ko, nangungumusta kung tinuloy ko ba daw pagbubuntis ko o hindi. At ayun na nga, sa takot kung iwanan niya sinabi ko sa kanya, sabi mo di ba ipalaglag, di wala na. Tuwang-tuwa siya na akala mo nabunutin ng tinik sa dibdib. Opo, di po kami naghiwalay ng jowa ko. So heto na nga po, stress na po talaga ako noon kasi 2 months na lang mangganganak na ako. At ang nasa isip ko lang po noon, paano pag nanganak ako, paano pag nalaman niya hihiwalayan niya ako. Paano pamilya ko pag may aalagay na naman na bata. Buong araw po talaga ako nagkulong sa kwarto kakaisip kung ano gagawin. Hanggang sa naisipan ko mag-search sa FB kung sino may gusto mag-ampon ng bata. Hanggang sa may nakilala akong mag-asawa na gusto magkakaanak. Nagkapalitan ng message at iyon na nga, sinundo nila ako sa bahay. Problem ko sa pamilya ko noon, mag-apply ako pa abroad. At iyon na nga, doon na nga ako tumira sa mag-asawa hanggang sa nanganak na ako. Sila din po nag-provide sa akin lahat ng pangangailangan, pati pagpapadala buwan-buwan sa pamilya ko hanggang sa manganak ako. Yes po, pinaampon ko ang anak ko kasi ayaw kong mawala ang lalaking pinakamamahal ko.
Alam ko na maraming magagalit ang huhusgahan ako sa naging desisyon ko, kahit ako hanggang ngayon nagsisisi ako sa ginawa ako. Pero nangyari na wala na akong magagawa. Back to story. Ayun na nga pagkatapos ko manganak umuwi ako sa amin. Ilang araw din akong umiiyak nun at di makatulog sinubukan kong kontaken ang umampon sa anak ko pero nakablock na ako. Wala na ako sa tamang pag-iisip nung mga panahon na iyon, hanggang sa tinanong ako ni Papa kailan ba flight mo akala ko ba mag-a-abroad ka, so ayun na nga pinanindigan ko ang aking naging polem sa Papa ko, yes kahit ayaw ko mag-abroad kinarer ko NLNG pag-apply wag lang ako mabuko sa ginawa ko kagagan. So ayun na nga po Ms. Hazel nung nag-aasikaso na ako ng papers ko biglang lumitaw ang jowa ko antayin ko daw siya bago ako aalis. Heto naman si tanga hinintay ko talaga siya. At ayun na nga nagkita na kami ulit. Mahal na mahal ko po talaga siya Ms. Hazel takot na takot akong iwanan niya, para bang wala na akong makikita na lalaki kundi siya lang kahit ramdam ko naman po na di niya talaga ako mahal na sex lang habol niya sa akin. Pero heto peren ako habol ng habol sa kanya. At heto na nga dumating na iyong araw na flight ko na po papuntang Dubai, ni hindi man lang niya ako hinetid ni walang goodbye. Umiyak na lang po ako nun. Hanggang sa dito na nga po ako sa Dubai. Gulat na gulat po talaga ako kung ba't niya ako binlock. Pinabayaan ko lang po siya, hanggang sa lumipas ang ilang buwan nagparamdam na naman siya ulit at heto na naman ako. Kahit di pa nag-so sorry ayun pinatawad ko na, hanggang sa binlock na niya naman ako pagkatapos kong mapadalhan ng pera. Kaya heto na nga sa sobrang stress ko sa lahat ng nangyayari sa buhay ko natuto akong magsugal. Dati cash in ko pa noon 100 lang pinakamataas na ang 1K, pampalipas oras lang at iyon nga hanggang sa di ko na mamalayan naging addict na ako sa sugal. Napatalo ko po iyong 3 buwan ko na sahod, nagkautang-utang pa ako ngayon. Umabot na sa 100k ang utang ko, sa ngayon po tumigil na ako sa pagsusugal kasi naaawa na ako sa pamilya at mga anak ko. Depressed na po ako ngayon dahil sa utang. At di pa dyan nagtatapos ang problema ko. In-unblock na naman ako ng jowa ko. But this time sumabog na talaga ako. Di na pagmamahal ang naramdam ko sa kanya galit na. At sa sobrang inis ko nasabi ko sa kanya na di ko pinalaglag ang bata pinaampon ko. Nagulat po siya sa sinabi ko, nung una ayaw pa niya maniwala pero nung sinend ko sa kanya picture ng anak ko na kamukha niya doon na ako umiyak talaga. Sinabi ko lahat sa kanya, sabi ko sa kanya, I choose you over my baby. Mas pinili kong ipamigay ang anak ko wag ka lang mawala and that is the biggest mistake na nagawa ko sa buhay ko. Sobrang pagmamahal at sakripisyo binigay ko sa'yo wag ka lang mawala pero paulit-ulit mo lang akong sinasaktan. Ramdam ko naman po na di niya po talaga ako mahal pero pinipilit ko peren na baka sakali mahalin niya din ako, hanggang sa puso ko na rin sumuko. Humingi siya sa akin ng tawad pero ewan biglang naging manhid ang puso ko. Mahal ko po siya oo pero takot na ako maging baliw na naman dahil sa kanya. Sa ngayon po MZ, Hazel ako na ang namblock sa kanya. Gumagawa siya ng dummy account para kausapin ko DW siya pero ayaw ko na po talaga. Sa ngayon inaayos ko na buhay ko na minsan na niya sinira at paunti dalawang nababayaran ko na rin utang ko. Iyon lang po salamat. Gusto mo din bang i-share ang kwento mo? Mag-PM ka lang sa Facebook page na Kwento Mo kay Hazel. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.